Hello guys! Welcome back to my channel, and for today's video, ipapakita ko lang sa inyo kasi marami sa inyo nagtatanong kung okay pa ba yung simple sewing machine ko after 7 years. So yun na nga, it's been 7 years since I bought this sewing machine, and also that time broke ako, kakahiwalay ko lang sa asawa, and dahil nga parang gusto kong mag-start ng hobby. Well, actually hindi na siya basta lang hobby kasi nag-aral din ako ng 1 year in dressmaking. And that time broke ako, tapos yung sister ko talaga ang hiningan ko ng pera pambili nito. And that time it was 1,000 plus, mga 1,300 sa Lazada. I wish ma-share ko yung link, kaya lang wala na yata yung store na binilhan ko dati. Yun, time flies, 7 years old na pala itong sewing machine ko. At that time kasi ito lang kaya na pera, saka nahihiya naman ako na magpabili ng branded kasi syempre, di ba? Kaya, yan na, nakakatawa naman kasi up to now, nag-work pa rin naman siya ng maayos. Also, yung mga times na nagkakabuhol-buhol siya, so na-encounter ko halos yung mga issues na nababasa ko sa comments. So, ang talagang ginagawa ko lang is yung tension niya. So, kailangan kong bago-baguhin yung tension, and of course, yung stitch na babagay sa iba't ibang klase ng tela. Katulad nito, ito knitted siya these days, kaya naman ito yung napili ko na mumurahin kasi hindi naman talaga ako nagtatahina ng mga damit. So, more on repairing lang. Tapos, pwede ka rin gumawa ng mga kortina, gano'n. Yung mga tela naman, nilipis. Kasi pag medyo makapal na siya, bukod sa kailangan mo ng mas malaki na karayom, medyo hindi na niya kaya pag makapal. Pang light duty work lang tong sewing machine. Unlike dun sa mga branded talaga na Singer, like meron silang heavy duty, yung denim. Yun talaga, bet ko talaga yung denim na sewing machine na gray. Nasa 14K yun. Unlike sa mga branded, kasi ang sinasabi nila, plastic yung nasa loob niya. Which is true naman. And, ang advantage lang talaga when you're using plastic siguro sa loob, is syempre, alam na naman natin na tumatagal siya. Although yung motor niya, hindi kasing galing dun sa mga talagang branded. But, of course, happy naman ako kasi up to now, nag-work pa rin siya. May ilaw pa rin siya. Gumagana pa rin yung foot pedal niya. So, more on foot pedal ako. Pero, you can use naman yung low or high speed. Meron siya reverse button. 12 stitches siya. Pero, usually, mga straight stitches lang naman yung ginagamit ko. And, for stretchy fabrics, ito talaga. Hindi naman smooth lagi yung paggamit. May times na talagang gusto ko na siyang ibato. Pero, every time naman nagagamitin ko ulit, nakakatuwa kasi nagagamit ko pa rin. For light fabrics mostly. So, yun lang talaga ang use niya. And right now, try natin na. Na-realize ko na kahit pala unbranded tong makina na to, maganda rin na yung mga ginagamit natin ng mga sinulid is yung branded para talaga matitibay yung sinulid niya. So, so, kung titignan nyo ng maigi, ito yung mga stitches na pinoproduce niya. Yan. Knitted kasi, machine knitted kasi itong tela na pinagtetestingan ko. Yung likuran naman niya is yung kulay black. Yan. And of course, pag wala kayong meron siyang cutter dito. Kahit medyo para siyang laruan, marami siyang mga stitch pattern. Pwede rin kayo makagawa ng buttonhole. Working pa rin naman yung bobbin winder niya. And malaking bagay yun for me, lalo na kapag kunyari magpapalit ka ng sinulid or something. Tapos pwede mong gamitin yung low speed or high speed para mas mabilis siyang umikot. And then also yung pagtahi niya is so far naman, lalo na sa mga maninipis na tela, wala ako naging problema. Ito nga pala, gumagawa ako ng damit for my 60 cm doll. Wala na kasi akong time mag-crochet lately kasi medyo mahirap alagaan yung anak ko na may special needs.
So, mostly nag-iwi lang ako ng bata kapag walang ibang time to make things like yung manahe or magkanchilyo. And nung mas bata ako, in my 20s, talagang yung pananahe talaga yung favorite kong gawin. Even nung bata pa ako, kasi edad ako ni Kyle na 12 years old, ganun, mahilig ako magkupit-kupit and mahilig ako manahe, gumawa ng mga Barbie dolls since then. But yung pananahi talaga, kinarir ko yan after college. So, pumasok ako sa school under TESDA and 1 year dressmaking. Naggumawa ako ng mga gowns, ng ibang mga damit. At dahil nga nanood nga ako ng Bench Fashion Week, tapos nakita ko yung design ni Arboninola. So, parang na-inspire ako na manahe. Siya kasi gumagawa siya ng mga damit out of clothings na yung galing ukay. So, ako mahilig din kasi ako sa mga ganun, mahilig ako mag-adjust ng mga damit na galing sa ukay. So, kung kunyari, maluwang siya, madaling ma-adjust, madaling masikipan, ganon. And itong So Simple ko, doon ko rin ginagamit pag-adjust sa mga damit na kailangan i-adjust, like kung sobrang luwang, ganon. Ito naman, itong damit na ginawa ko for this doll, recycled lang siya kasi bali yung mga in-adjust ko na mga damit dun sa nabili ko sa ukay. Like ito, galing siya sa Mangas na isang long sleeve. So, ginawa ko siyang blouse ng Barbie. Tapos, ito naman yun sa turtleneck that syempre hindi naman ganito kalamig dito sa Bataan. So, ang ginawa ko is ginawa ko siyang skirt. So, this has been hobby of mine ever since ng bata ako. Mahilig din akong gumawa ng mga Barbie dresses. So, for now, mga repair lang. Kaya, for me, okay lang itong ganito. And it's been 7 years. Working pa rin naman siya. Of course, may mga flaws din. May mga limitations. Nagagawan ko ng paraan. So far, hindi ko pa siya nabuksan. Minsan nagkakaproblema siya dito sa tension. Hindi ko pa nabuksan at na-check kung tama pa rin ba. Or kasi may napanood ako na kailangan hindi umiikot yung part na nandito para maayos yung tension. Pero dun sa tela na tinahi ko ngayon, like this one, hindi naman siya nagluko, hindi naman nag-skip ng stitches, kaya okay lang. Ito naman knitted yung tela na to, so gumana naman siya ng maayos. So anyway guys, ito yung mga alterations na ginawa ko dun sa mga namili kong ukay. Gamit ko rin yung So Simple sewing machine. So it's been 7 years na ito yung ginagamit ko for altering. So far naman, mostly lahat ng fabrics is gumagana siya. Sana nakatulong to dun sa mga may balak pumili ng So Simple sewing machine today. Mas mura na lang siya and I think umaabot sa nasa 900 plus. And mga ganong price range. Kung beginner kayo at gusto nyo muna ng mas mura, pero kung long term nyo naman gagamitin, I suggest na bumili na kayo ng mas magandang brand. Like yung Singer na for beginners na merong 6 stitches, nasa 6.8. Kung ayaw nyo ng mas mahal, meron naman. Yun I think ang pinakamura. Kung naman bibili kayo sa mga Japan surplus, meron ng kasamang transformer kasi. Hindi ko pa na-try yun. Pero nakakatakot din bumili baka mamaya pagdating sa'yo, may sira pala. Mga 2.5 pataan mga price range. Kaya lang, hindi ka sure kasi walang warranty. Unlike kung sa Singer, kung branded, yun, may warranty. And dito kasi sa So Simple na ito, so far wala akong naging major problems at hindi siya nababagsak kasi madalas lagi na siya nasa box. Medyo luma na yung box niya pero okay pa rin siya. Nga pa lang So Simple ko yun, medyo manilaw-nilaw na siya but still it's working fine. May mga times lang talaga na may fabric na hindi niya talaga gusto. Like yung hawa kong shorts na mga pajamas. Kasi super stretchy yung fabric. Talagang hindi kaya. Tahing kamay na lang ang ginawa ko kasi naputol ko na sila. Anyway guys, thank you so much for watching. Don't worry, mag-update ako ng mga bagong projects ko using the So Simple. And I'll see you on the next video. Bye-bye!